Para Hi, I'm Jerome Latosa and I'm a shoe restorer dito sa Cavite. Before tayo mag-start, magsasagot muna tayo ng mga inquiries, then proceed na tayo sa pag-restore ng shoes. Magpapalit na rin ako ng bala ng X-Acto knife. Yung old kasi na blade niya is mapurol na. Bali bumili ako ng bago. Lalagay nyo lang siya dito. Sa Air Force 1, una kong ginagawa, tinatanggal ko tong stitch. Kasi for sole replacement na siya eh. Need niya tanggalin and mas mabilis naman siya matatanggal kasi wala na siyang glue sa gilid. Malalaki na yung sole set. Pagtapos ko tanggalin yung old stitch, remove old factory glue na tayo. Kumuha ng bulak, lagyan ng acetone at i-heat gun ng old factory glue. Ito yung before ng Air Force 1 na ating i-restore. Malaki na yung crack ng sole niya, so need na niya i-replace. Remind ko lang din na panatilihin natin malinis yung workstation area natin. Tapon na natin to, then papalitan na natin ng bagong brand new sole. Ito yung bagong swelas na gagamitin natin. Ito yung brand new na sole. Re-glue process na tayo. Apply na natin siya ng primer adhesive. Ang gamit ko pala na brush sa primer is yung wall brush. Make sure nyo din na mag face mask para di nyo malanghap yung chemicals. Tapos lang natin i-drying time ng primer. Next process, ikakot na natin siya ng adhesive glue. Tara, lagyan na natin. Ito naman yung isang shoes na nire-restore ko from other client. Binabaklas ko na pala yung uppers at swelas nito para ma-remove all factory glue na natin.
Para mas mapabilis yung pagtanggal ng uppers at ng swelas, mas mainam gumamit ng acetone. Ko naman gagawin is itong Airterra na Nike. For glue process din siya. Kakatanggal ko lang ng swelas at uppers. Sa pag-remove ng old factory glue, ginagamitan ko ito ng heat gun. Then pupunasan ko ito ng bulak na may acetone. Kanina, uppers yung tinatanggalan ko ng glue, ngayon naman yung swelas nito. Tapos na dito yung drying time natin sa pag-glue. Bali magbaban na tayo ng uppers tsaka swelas. Dati, nung startup pa lang kami sa pag-restore ng shoes, dito talaga ako pinaka nahirapan sa pagbaban ng sapatos. Ang una kong munang ginagawa dyan is dinidikit ko muna yung front and back ng sapatos. Then yung mga side niya, ina-adjust ko na lang. Naband ko na siya. Nagamit na ako ng hammer. Para mas kumapit siya sa materials. Mas okay gumamit ng hammer dahil pag binan nyo siya sa materials ng sapatos, kakapit at kakapit talaga yung swelas at uppers. I-make sure nyo din na i-band yung loob ng insole. May mga sole set pa yung mga gilid niya. So, kailangan natin gumamit ng toothpick method. Bakit pala kami gumagamit ng toothpick method? Sa pagbaban kasi ng sapatos, hindi naman lahat yan didikit. So, may iba dyan na magsusole set. Kaya sa mga gustong matuto dyan, pwede nyo rin gayahin tong mga ginagawa ko sa pag-restore ng shoes. Yung tsura ng toothpick method. Para habang pinapatuyo natin siya, siya'y magsisilbing wool. Then after the drying time, pwede nyo natanggalin tong mga toothpick, then ibabanda natin. Time check, 7:30 PM na. Inabot na ako ng gabi. Unti-unti kong tinatanggal dito yung toothpick. Hapon, ginabi na tayo kaya hindi na natin siya natapos. Ngayon, pagpapatuloy na natin yung Air Force 1 na ginawa natin. Yan. Bali, ang gagawin ko dito is i-stitching ko na lang yung buong swelas niya.
Gamit tayo ng thread. Tsaka yung pantusok. Sa pagsukat ng thread, dodoblehin nyo lang. Pagtapos nyan, gupitin natin. Maging maingat sa paggamit ng detachable sewing shoe. Make sure din nakapain mo na yung loob ng uppers before itusok yung detachable sewing shoe. Para lang din sa safety natin. Sa una, mahirap yung pag-stitch ng sapatos, tsaka delikado siya. Kasi kakapain mo nga yung metal part. Pero pag madalas nyo siyang ginagawa, madali na lang din lahat yan. At ito yung last na ginagawa ko, yung pagki-cleaning ng shoes. Bago mo i-brush yung uppers, make sure tanggalin nyo muna yung shoelace, tapos ibabad nyo dun sa cleaning solution. Una kong binabrush dito is yung uppers. Circular motion yung pagbrush ko para matanggal yung stain. Pagtapos nyan, wipe natin ng fiber towel. Then repeat lang natin yung process. Tissue method naman tayo pagkatapos ng cleaning. Gumamit ng power spray para dumikit ito sa fabric ng sapatos. Tubig lang din yung pang spray ko dyan. 2 coats ng tissue yung na-apply ko para mas matanggal yung dumi ng sapatos. Applicable lang yung tissue method sa mga white canvas na sapatos. Pag mga decolor, hindi na siya ginagamitan ng tissue method. Paparawan na natin tong AF1. Tapos na ako sa right pair, apply naman natin ng tissue method yung left pair niya. Lagyan natin ng 2 coats na tissue, then sprayan natin. Sa shoelace naman, kusutin nyo lang, then i-wipe nyo ng fiber towel. And after the long process, ito yung naging result sa pag-restore namin sa Air Force job. Quality check. Rest sa ating bawat gilid. So, pwede natin PM lang sa mga gusto.